Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa mga kwentong balot ng misteryo at takot. 3 kwento ang ibabahagi ko sa video na ito, kaya simual na natin. Noong bata pa ako, narinig ko ang mga usap-usapan tungkol sa isang maliit at liblib na baryo na nakatago sa mga bundok ng Pilipinas. Sinasabing kakaiba ang baryong ito dahil dito, bawal na bawal ang asin. Dahil sa aking kuryosidad, nagpasya akong alamin ang katotohanan sa likod ng alamat ng baryong bawal ang asin. Nag-empake ako, hindi kinalimutan ang isang maliit na supot ng asin para sa kung anuman. Habang palalim ng palalim ang aking paglalakbay sa mga bundok, lumalamig ang hangin at balot ng katahimikan ng paligid. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, narating ko rin ang pasukan ng baryo. Nanginig ako sa takot nang mabasa ang lumang karatula, baryong bawal ang asin. Pinagtitinginan ako ng mga taga roon, halatang takot at nagtataka sila. Pinatuloy ako ng isang matandang babae na nagngangalang Lola Rosa na tila tagapag-alaga ng mga lihim ng baryo. Nang gabing iyon, habang kami nakaupo sa tabi ng fireplace, hindi ko napigilang itanong sa kanya ang tungkol sa pagbabawal ng asin. Lola Rosa: "Iha, ang asin ay may kapangyarihan na hindi natin lubos na nauunawaan. Matagal nang may sumpa ang baryong ito. Noong unang panahon, isang mahiwagang nilalang ang nagparusa sa aming mga ninuno. Sinumpa niya na ang asin ay magdadala ng kamatayan at kasamaan sa aming lugar. Ipinaliwanag niya na mula noon, namuhay na sila sa takot. Ang sino mang mahuli na may dalang asin ay haharap sa malupit na kaparusahan. Para sa mga taga roon, ang asin ay hindi lang pampalasa kundi isang kasangkapan ng masasamang puwersa." Sa kabila ng kanyang mga babala, lalo lamang tumindi ang aking kuryosidad. Nagpasya akong maglibot pa sa baryo kinabukasan. Pagsikat ng araw, nilibot ko ang baryo at napansin ko ang kawalan ng asin sa kanilang pagkain at ang kanilang mga maingat na tingin sa akin. Hindi ko maiwasang maramdaman na may nakamasid sa akin, nagtatago sa dilim. Ang bawat tunog ay tila mas lumalakas at nagiging dahilan ng aking kaba. Tapos, nakilala ko ang isang batang lalaki na si Kiko na naglakas loob na magbahagi ng nakakatakot na kwento. Bulong ni Kiko: "Ate, may lihim ang baryong ito. Ang mga matanday hindi nagsasabi ng buong katotohanan. May nilalang na kumakatok sa mga bahay kapag may dalang asin. Kapag narinig mo ang 3 katok, huwag mong buksan ang pinto kahit ano pa ang mangyari." Kinagabihan, hindi ako makatulog. Bumabaling sa isip ko ang mga sinabi ni Kiko. Ano kaya ang nakakatakot sa asin na nakakaakit ng masasamang nilalang? Ang aking pag-iisip ay naputol nang marinig ko ang mahina at mabagal na tunog. 3 katok sa pinto. Kumakabog ang aking dibdib. Naalala ko ang babala ni Kiko. Nanatili akong nakaupo. Hawak-hawak ang maliit na supot ng asin sa aking bulsa. Lumakas ng lumakas ang mga katok, parang may nais pumasok. Sa wakas tumigil ang mga katok at ang paligid ay muling binalot ng katahimikan. Bumuntong hininga ako. Hindi namamalayang pinipigil ko pala ang aking paghinga. Pagsikat ng araw, nagpasya akong umalis ng baryong bawal ang asin. Sobrang dilim ng mga lihim ng baryong iyon, sobrang delikado. Habang pabalik ako sa kakahuyan, hindi ko maiwasang isipin na may sumusunod pa rin sa akin. Hanggang ngayon, ang alaala ng baryong iyon ay hindi ko malimutan. Totoo ang takot ng mga taga roon at hindi biro ang kanilang mga babala. Kaya, mga kaibigan, kung mapadpad kayo sa isang lugar na bawal ang asin, tandaan ninyo ang kwento ng baryong bawal ang asin. Ang ilang alamat ay may mga katotohanang masyadong nakakatakot para maintindihan. Manatiling mapanuri, manatiling maingat, at higit sa lahat, manatiling ligtas. Gising na, Tristan. 6:00 na ng umaga. Baka gusto mo nang malate sa eskwela? Ang sabi ng nanay ko. Pilit akong ginigising mula sa pagkakatulog. "Opo, nanay, babangon na po ako," sagot ko agad, sabay kagat pa ng antok. Grade 9 na ako ngayon at pangarap kong maging pulis balang araw. Ako lang ang anak ng nanay at tatay ko. Naalala ko nung 5 taon pa lang ako,
Buntis si nanay sa pangalawang kapatid ko pero biglaan itong nawala. Gusto ko sana ng kapatid na babae para may kasama ako. Parang sa school kapag nakikita ko silang magkakasama at nagtatawanan. Ano kaya ang pakiramdam na maging kuya? Malapit lang ang bahay namin sa kalsada kaya paglabas ko, nag-aabang lang ako ng jeep papuntang eskwela. Tuwing umaga, 5:30 na ako bumabangon para kumain. Bawal kasi ang late. Strict ang guru namin simula nung isang Martes na marami ang na-late. Bandang 6:20, nagpaalam na ako sa nanay at tatay ko at sumakay na ng jeep. Napansin ko puno ito ng mga estudyante at mga nagtatrabaho pero hindi pa umaalis. "Manong, bakit hindi pa tayo umaalis? Puno na po yung loob," sabi ko sa driver. "Naku iho, bakit ka pa nakatayo dyan? Puno na?" Ang sabi ng driver, tiningnan niya yung loob ng jeep pero walang tao. Hindi ko maintindihan, kanina puno ito ng tao pero ngayon wala na. Sumakay na lang ako. Naisipan kong wag na lang pumasok ng eskwela pero sumigaw si nanay. "Tristan, wala ka bang balak pumasok? Nagbihis ka pa kung ganito lang din." Sigaw ni nanay. Takot ako kaya sumakay na lang ako ng jeep. Pagdating ko sa eskwela parang nawawala yung isip ko. Iniisip ko pa rin yung nangyari kanina. Napansin ako ng guru namin. Konti na lang kaming nasa loob ng room. "Mr. Gonzales, may problema ka ba? Kuhanan mo nga ako ng libro sa library, kahit anong English," sabi niya. "Opo, ma'am," sagot ko ng maikli. Bandang 7:02, abala yung ibang estudyante sa paglilinis ng room. Pumasok ako sa library. May isang guro na nakaupo, nakatago ang mukha sa libro. Bati ako ng magandang umaga, pero walang sagot. Naghanap na lang ako ng libro. Matagal ako kasi may mga estudyanteng naglilinis. Pagbalik ni Rose Ann, tanong niya sa akin, "Tristan, bakit ka ang tagal? Galit na si ma'am." Lumingon ako sa table pero wala na yung guro at mga estudyante na naglilinis. Natakot ako, hindi ko napigilang umiyak. Kahit lalaki ako, natakot ako sa mga nangyari. "Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak?" Tanong ni Rose Ann. Ako na lang ang kukuha ng libro. Pagbalik namin sa room, agad akong tinanong ni ma'am kung bakit ako natagalan. Bago ako makasagot, sumagot si Rose Ann. "Ma'am, nakita ko po siyang umiiyak kanina. Parang natatakot," sabi niya. "Mr. Gonzales, may problema ka ba? Sabihin mo sa akin, handa akong makinig. Tungkol ba ito sa utos ko sa iyo o sa pamilya niyo?" Tanong ni ma'am. Dahil sa takot, napaiyak ako, inexplika ko lahat ng nangyari kanina. "Grabe," sagot ni ma'am. Labis siyang nag-aalala. Pinayagan niya akong umuwi pagkatapos ng lunch. Sa mga sumunod na araw, kwento ng mga magulang ko na may aksidente daw na naganap sa mga estudyante at guro. Nahulog daw yung jeep sa bangin. Doon ko na-realize na baka akala nila buhay pa sila. Ilalim ng ilang linggo, walang nangyaring ganun sa akin. Isang gabi, pauwi ako mula sa kaibigan ko, birthday niya kasi at nag-enjoy kami kasama ng mga kaibigan ko. Sa sobrang saya at inuman, naiwan ako ng kaibigan ko at nag-iisa na lang akong sumakay sa jeep. "Manong, sa Mercedes lang po, kaliwa," sabi ko, abot ng bayad. Nag-check ako ng cellphone pero biglang napansin ko sa salamin ng jeep. "Manong, mali po, sa Mercedes lang po sa kaliwa," sabi ko ulit pero hindi pa rin ako pinapansin. "Manong, pakibaba na lang po ako dito sa gilid," sabi ko pero hindi pa rin ako pinapansin. Natakot ako, baka maulit yung nangyari kanina. Ilang oras ang lumipas, nakarating din ako sa Mercedes Street pero bago ako bumaba, biglang sumagot si Manong. "Iho, kung maaari baliktarin mo yung damit mo o sunugin mo na lang. Nakita ko kasi sa salamin kanina, wala kang ulo." Maraming dekada na ang dumaan at saksi ang puno ng Balete sa mga pagbabago ng panahon. Hindi alam ng karamihan ang kasaysayan nito sa bayan ng San Vicente, ngunit puno ito ng misteryo at kababalaghan para sa mga hindi naniniwala sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Isang umaga, maaga akong nagising para maglako ng mga gulay. May delivery ako sa isang bagong suki sa San Vicente. Napangiti ako habang iniinom ang mainit na kape sa paborito kong tasa. Medyo maganda ang takbo ng negosyo ko, lalo na't dumarami na ang mga suki ko sa iba't ibang bayan. Magaling kasi ako sa pagbebenta.
Nang sumakay ako sa jeep para mag-deliver ng mga gulay, naisipan kong pumunta sa San Vicente. Ngayon lang ako pupunta doon, kaya't tinawagan ko ang mga suki ko para humingi ng impormasyon. Madaling araw nang umalis ako at unang pinuntahan ko ang bayan ng mga suki ko bago diretso sa San Vicente. Natuwa ako sa magandang tanawin, lalo na sa malaking puno ng balete na matatagpuan sa gilid ng kalsada. Sobrang tanda na nito, baka nasa 100 taon na ang puno. Mahigit 40 minuto akong nag-drive bago makarating sa bayan. Salamat sa tulong ng suki ko, madali kong natagpuan ang lugar. Sobrang ganda pala ng lugar ninyo, Mang Tony. Sabi ko nang makarating sa bahay ng aking bagong suki. Napansin ko ang mga banderitas sa plaza, kaya't tinanong ko kung may okasyon. Pista pala dito sa bayan namin, sabi ni Mang Tony. May kaunting handaan sa bahay namin. Gusto mo bang sumama? Hindi ako tumanggi sa imbitasyon ni Mang Tony. Matapos kong ihatid ang mga gulay sa mga tindahan, dinala niya ako sa kanilang bahay. Napabilib ako sa bahay ni Mang Tony. Akala ko simpleng negosyante lang siya, pero may babuyan at manokan pala sila. Natuwa ako habang pinapanood ang pagtatay ng manok na magiging ulam at pulutan mamaya. Matapos kumain, nag-inuman kami ni Mang Tony. Masaya kaming nagkwentuhan. Di ko na malayang madaling araw na pala at medyo lasing na ako. Gusto ko nang umuwi pero pinipilit pa ako ni Mang Tony. Salamat Mang Tony, babawi ako sa susunod. Sabi ko, medyo nakangiti pa rin. Sige, ingat ka sa pag-uwi, sabi ni Mang Tony. Pinadalhan pa niya ako ng mga pagkain bago ako umalis. Bago umuwi, kumain muna ako ng maanghang na candy para hindi ako antukin. Nilakasan ko pa ang tugtog sa kotse habang nagmamaneho pa uwi. Malapit na ako sa puno ng balete nang biglang may naramdaman akong kakaiba. Itinigil ko ang kotse at bumaba. Narinig ko ang tugtog ng paborito kong banda mula sa speaker. Grabe, parang di ako nakakita ng mga multo ngayon, sabi ko sa puno habang umiihi. Bigla akong kinilabutan sa ginaw na biglang dumating. Ang lamig, kahit na tanghali na. Bigla akong napahinto nang marinig ang isang sit-sit mula sa itaas ng puno. Nakita ko ang isang abo ng sigarilyo na parang nalaglag sa harap ko. Amoy tabako ang pumapasok sa ilong ko. Napataas ang balahibo ko mula paa hanggang ulo. Tahimik akong tumingin sa puno nang biglang humangin ng malakas. Nakakatakot! Ano ba to? Bulong ko sa sarili, nanginginig. Nakita ko isang malaking nilalang sa taas ng puno, may sindi-sinding tabako. Nakatingin sa akin. Mabalahibo ang katawan, namumula ang mga mata at biglang tumawa ng nakakatakot. Napalakas ang mga mura ko. Gusto ko nang tumakbo pabalik sa kotse nang biglang may lumitaw na babae sa pintuan ng sasakyan ko. Umiiyak ang babae, parang umiiyak ng walang humpay, hindi nakatapak sa lupa, buhok na humahapay sa mukha. Kinilabutan ako nang makita ang mukha niya, may mga uod na lumalabas. Napahagulgol ako. Pinikit ang mga mata. Naririnig ko pa rin ang iyak ng babae at ang nakakatakot na tawa ng nilalang sa puno. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sobrang takot. Hindi ko alam ang gagawin, kaya't nagdasal na lang ako nang nakaluhod sa lupa. Bigla kong narinig ang busina ng sasakyan. Bumukas ko ang mga mata at nakita ko ang sasakyan na naghahanap sa akin. Papauwi rin pala ito ng Maynila. Pre, pinaglaruan ka rin nila, no? Tanong ng driver ng sasakyan sa akin. Agad akong umakyat sa jeep, pinupunasan ng mga luha. Dali-daling umalis at bumalik ng Maynila. Kinabukasan, kinumusta ako ni Mang Tony. Ikinwento niya ang mga naulit na aksidente sa lugar, lalo na paggabi. May mga nagpapakita daw na babae sa gitna ng daan at kapre sa puno ng balete. Simula noon, lagi na akong may kasamang kaibigan pag nagde-deliver doon at lagi na rin kaming nagbubusina pag dumaan sa puno. Hindi na ako nagpapagabi pa uwi, lalo na kung galing sa San Vicente. Natuto ako sa mga karanasang yon sa puno ng balete.